Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Paano kaya kung nakikita mo ang mangyayari sa kinabukasan? Matutuwa ka nga kaya dahil ikaw ang unang makakaalam? O mas pipiliin mong huwag na lang itong malaman lalo kung alam mong nababalot ito ng kasamaan? Magandang gabi, ako si Lady Gracia. Samahan niyo kong alamin ang kwentong kababalaghan ni Cherry para sa Liham ng Gabi. Liham ng Gabi. Liham ng Gabi. Bata pa lang si Cherry, nakikita na nito ang mangyayari sa future. Hindi niya yon ipinaalam sa pamilya niya dahil wala naman siyang sapat na kaalaman kung bakit nga ba iyon nangyayari sa kanya. Madalas itong nangyayari sa kanya tuwing may panovena sa kanilang bahay bandang hapon, bago matulog ang haring araw. Nasa likuran siya palagi ng mga kamag-anak niyang nagnunovena. Hindi naman siya nakikisabay sa padasal, pero mas interesado siya sa mga nagpapakita sa kanya sa tuwing umaalingaw-ngaw ang mga dasal sa paligid ng kanilang altar. Kapag humahapdi na ang kanyang mga mata, senyalis na iyon na may malalaman siyang mangyayari kinabukasan. Madalas niyang ipinipikit ang kanyang mga mata para mapawi ang hapdi. At doon na niya nakikita habang nakapakit ang mga posibleng mangyari. Minsan, habang nakapikit siya, nakita niya ang kanyang nanay na inaabutan silang magkakapatid ng mga bagong laruan. Kinabukasan, nagulat na lang si Cherry na nagkatotoo iyon. Nung sumunod na araw, nang humapdi muli ang kanyang mga mata at sinikap niyang pumikit, nakita naman niya ang kanyang tatay na binilhan sila magkakapatid ng tinapay at gatas. Kinabukasan, pagkatapos nun, ay nangyari muli iyon. Tuwang-tuwa si Cherry sa mga nangyayari. Kaya lagi niyang pinagdarasal na humapdi muli ang kanyang mga mata para makita na niya ang mangyayari sa kinabukasan. Pero sabi nga nila, mag-ingat sa ating hihilingin. Dahil minsan, hindi maganda kapag ito'y napasa atin. Isang Biyernes, habang nagnunovena ang buong pamilya niya, humapdi muli ang kanyang mga mata. Inasahan na niya maganda ang makikita niya kapag pumikit siya. Pero kabaliktaran iyon. Sa kanyang pagpikit, nakita niya ang kanyang tiyahin na may nakasaksak na kutsilyo sa leeg. Umaagos ang dugo sa buong katawan. Nakatitig lang ang tiyahin niya sa kanya at tila gustong magpasaklolo pero hindi niya magawang magsalita dahil nakatahi ang bibig nito. Sa takot ni Cherry, napasigaw siya. Ikinagulat iyon ng pamilya niya. Nahinto tuloy bigla ang pagnunovena para tanungin kung bakit siya biglang sumigaw. Hindi makapagsalita si Cherry, lalo na nung nilapitan siya ng kanyang tiyahin. Natakot siyang sabihin ang nakita niya dahil walang nakuhang sagot mula sa kanya. Pinapasok muna siya sa kanyang kwarto para
hindi siya makaistorbo sa novena. Ginawa naman niya at doon siya nagsimulang magdasal na sana ay hindi magkatotoo ang nakita niya. Pero hindi pinagbigyan ng dasal na iyon. Kinabukasan, natagpuan na lang niya ang tiyahin niya sa gitna ng bukirin. Wala na itong buhay. May nakasaksak na kutsilyo sa leeg at nakatahi pa ang dugoang bibig. Sa lamay ng tiyahin ni Cherry, muling nagkaroon ng padasal. Tulad ng dati, nasa bandang likuran muli si Cherry. Katabi ng altar ang kabaong ng tiyahin niya. Panay ang sulyap ni Cherry sa kabaong ng kanyang tiyahin. Maya-maya pa'y naramdaman niyang humahapdi na naman ang kanyang mga mata. Hindi pumikit si Cherry sa takot na may makita na naman siyang hindi maganda. Nilabanan niya ang paghapdi ng kanyang mga mata. Pero kahit ganun ang ginawa niya, hindi pa rin siya nakatakas na makakita ng kababalaghan. Sa pagpipilit niyang huwag ipikit ang mga humahapding mata, doon naman niya nakita ang kaluluwa ng kanyang tiyahin. Nakaupo ito sa ibabaw ng altar. May nakasaksak na kutsilyo sa leeg at nakatahi ang dugo ang bibig. Nakatitig lang ito kay Cherry pero sumasabay ito sa pagnunovena. Hindi makagalaw si Cherry sa kanyang kinauupuan. Hindi niya alam kung pipikit ba siya o hahayaan niyang nakadilat lang ang kanyang mga mata. Parehas lang naman kasing nakakatakot ang nakikita niya. Hanggang sa hindi na niya nakayanan pa ang hapdi ng kanyang mga mata at takot na nadarama habang nakatitig ang tiyahin niya sa kanya. Pinikit na niya ang kanyang mga mata at sa pagpikit niya, nakita niya eksakto kung paano pinatay ang tiyahin niya sa gitna ng bukirin. Pagmulat ni Cherry, laking gulat niya nang makitang nakakandong na sa kanya ang tiyahin niya. Umakbay pa nga ito sa kanya. Hindi makagalaw si Cherry dala ng takot. Wala siyang ibang magawa kundi pagmasdan ang kanyang tiyahin na dahan-dahang tinatanggal ang tahi sa kanyang bibig. At pagkatapos matanggal ang tahi sa kanyang bibig, saka nito binulungan ang pamangkin niya. Cherry, tulungan mo ko. Liham ng gabi. Hindi nagawang tulungan ni Cherry ang kanyang tiyahin para makuha nito ang hustisya. Inunahan siya ng takot at pangamba na baka walang ibang maniwala sa kanya. Binaon niya sa limot ang madilim na sikretong iyon. Hindi na rin siya nakisali pa sa pagnunovena ng kanyang pamilya. Doon na natapos ang mga nakikita niya. Hindi na humahapdi pa ang kanyang mga mata. Iyon lang pala ang solusyon. Naisip nga niya, sana dati pa niya itinigil ang pagdarasal. Nagdalaga na ng tuluyan si Cherry at nagbalik na sa normal ang kanyang buhay. Sa Manila siya nagdesisyon na mag-aral ng kolehiyo. Nalayo na siya sa kanyang pamilya. Ni minsan, hindi na rin niya sinubukang magdasal pa, kahit mag-isa siya. Paraan niya iyon para makaiwas na muling makakita ng hindi magaganda. Pero parang naging pahinga lang iyon pansamantala para sa kanya. Dahil muli na naman siyang ginambala ng mga nakakatakot na pangyayari. Isang gabi, muli na namang humapdi ang kanyang mga mata.
Dahil sa tagal ng panahon na hindi iyon humapdi, kaya nakalimutan na niya ang posibleng mangyari oras na ipikit niya ang kanyang mga mata. At sa pagpikit nga niya para pawiin ang hapdi, doon niya nakita na nasa loob siya ng classroom at kasama ang kanyang paboritong teacher na si Mr. Reyes. Nakasuot ito ng asul na polo na may mansya sa kwelyo. Wala namang masamang nangyayari. Silang dalawa lang ang magkasama sa classroom at parang may pinag-uusapang seryoso. Bago pa siya makakita ng kababalaghan, iminulat na agad ni Cherry ang kanyang mga mata. Napangiti siya. Napigilan niya na ang lahat. Napigilan niya na may mangyaring masama. At lubos niya yung ikinatuwa. Kinabukasan, pagbaba ng haring araw, ipinatawag ni Mr. Reyes si Cherry sa classroom. Nakaramdam ng kaba si Cherry lalo na nung pumasok siya sa classroom at nakita niya si Mr. Reyes. Mag-isa lang nito. Nakasuot ito ng asul na polo na may mansya sa kwelyo. Tulad ng nakita niya nung pumikit siya matapos humapdi ang kanyang mga mata. Aatras na sana si Cherry pero nakita na siya ni Mr. Reyes kaya tinawag na siya nito palapit sa kanya. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Pinaupo siya nito sa harapan at nag-usap sila. Dalawa lang sila nun sa classroom. Nakangiti si Mr. Reyes sa kanya. Sinabi nito ang dahilan kung bakit siya nito pinatawag. Nalaman ni Cherry na siya pala ang balak isali ni Mr. Reyes sa isang academic competition dahil siya ang may pinakamataas na grado sa klase. Tuwang-tuwa si Cherry. Panandalian niya nakalimutan ng takot na nararamdaman niya. Pakiramdam niya wala namang masamang mangyayari. Seryosong nag-usap ang dalawa para pagplanuhan ang gagawin para sa sasalihang kompetisyon tulad nung nakita niya nung nakapikit siya. At nang matapos silang magkapag-usap ay pinayagan na nga siyang umalis ni Mr. Reyes. Nakangiti si Cherry. Sa wakas, walang nangyaring hindi maganda. Akmang lalabas na sana si Cherry ng pinto nang bigla siyang tawagin ni Mr. Reyes. Pwede raw ba siyang makausap muli? Kinilabutan na si Cherry. Humapdi na naman ang kanyang mga mata pero hindi siya pumikit. Ayaw na niyang makakita pa ng hindi maganda lalo't sa paborito pa niyang guro. Muli siyang tinawag ni Mr. Reyes at walang nagawa si Cherry kundi ang lumapit muli sa kanya. Muli siyang pinaupo sa harapan nito. Seryoso ang mukha ni Mr. Reyes. Nagtanong ito kay Cherry kung paano nitong nagagawang ngumiti at maging masaya lagi. Nalito si Cherry sa tanong ni Mr. Reyes. Hindi niya alam kung bakit ganun ang tanong nito sa kanya. Magsasalita na sana si Cherry nang biglang humapdi muli ang kanyang mga mata. Pinigilan niyang pumikit. Hindi siya pwedeng pumikit. Pero kahit nakamulat, hindi pa rin niya matanggal ang paghahapdi ng kanyang mga mata. Kahit nakamulat, hindi pa rin siya tinantanan ng masamang pangitain.
Habang nagkukwento si Mr. Reyes sa pinagdadaanan nitong mabigat, nakita na lang ni Cherry ang kanyang guro, naduguan ng mga pulso at may nakataling lubid sa leeg nito. Lumuwa rin ang mga mata ni Mr. Reyes dala ng mahigpit na pagkakatali ng lubid sa kanyang leeg. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang malungkot na pagkukwento ng guro sa kanyang pinagdadaanan sa buhay. Hindi na alam ang gagawin ni Cherry habang nakaharap sa kanyang guro. Hindi na nga niya nakayanan ang nakikita niya kaya napatakbo na lang siya palabas ng classroom nang walang paalam. Ilang beses siyang tinawag ni Mr. Reyes pabalik pero hindi na siya lumingon pa. Kinabukasan, nabalitaan na lang niyang naglaslas at nagbigti ang kanyang paboritong guro dala ng matinding kalungkutan. At ayon sa mga nakakita, nakaluwa rin daw ang mga mata ni Mr. Reyes dala ng mahigpit na pagkakatali ng lubid sa kanyang leeg. Liham ng gabi. Muli na namang nakakakita si Cherry ng mga mangyayari sa kinabukasan. Walang maganda. Puro nakakatakot at pagkasawi ng mga taong malalapit sa kanya. Tulad ng dati, tikom pa rin ang kanyang bibig sa mga nangyayari. Alam naman niyang walang makakaunawa kung ito'y kanyang ipagsasabi sa iba. Baka masabihan pa siyang nasisiraan ng bait. Ang masaklap pa, baka siya pa mapagbintangan sa mga krimen na nakikita niya. Lagi na lang mapula ang kanyang mga mata. Dala ng tuloy-tuloy na paghapdin ng mga iyon. Nawalan na ng lakas si Cherry para paglabanan ang pagpikit. Nagpatalo na siya. Pinipikit na lang niya ang kanyang mga mata at hinahayaan na lang kung anuman ang masamang makita niya. Hindi na alam ni Cherry ang gagawin. Hindi pa rin niya magawang masanay sa mga nakikita niya. Balisa ito palagi at nakakulong na lang sa kanyang kwarto. Napansin niyo ng kanyang roommate na si Mary. Kaya nilapitan siya nito para kumustahin. Pero ayaw umimik ni Cherry. Ni ayaw niyang tignan si Mary sa takot na baka may mangyari rito na hindi maganda oras na humapdi ang mga mata ni Cherry. Pero mapilit si Mary. Hindi niya tinigilan si Cherry. At doon na nga umamin si Cherry. Sinabi nito lahat ng nangyayari sa kanya mula pagkabata. Hindi naman nakitaan ng panghusga ang mukha ni Cherry or ni Mary. Bagkus hinawakan pa nito ang kamay ni Cherry para mag-alok ng tulong. Baka kulang ka lang sa dasal. Hindi ba't sinabi mo na nahinto ka na sa pagdarasal? Baka kailangan mo lang lumapit muli sa Diyos para matulungan ka niya. Suhestyon ni Mary. Pero umiling si Cherry at sinabing dahil nga raw sa pagnunovena niya noon kaya nakakakita siya ng mga kababalaghan. Pero kinumbinsi siya ni Mary. Huwag mong isisi sa mga dasal ang mga hindi magagandang nangyari sa iyo sa nakaraan, Cherry. Halika, tutulungan kita magdasal. Pangako, pagkatapos nito, mawawala na lahat ng nakikita mong hindi magaganda. Pangako ni Mary kay Cherry at nakatitig lang ito sa natatakot na dalaga. Doon na nga nagtiwala si Cherry. Inalalayan siya ni Mary para lumhod at humarap sa nag-iisang krus sa kanilang kwarto. Inabutan din siya ni Mary ng rosaryo at sinabing sabayan siya nito sa pagdarasal. Doon na nagsimulang magnovena si Mary. Nakapikit ito. Nakamulat naman si Cherry at tila nagbabantay sa paligid. Nang mapansin ni Mary na hindi sumasabay sa kanya si Cherry sa pagnunovena, ay nagmulat ito at sinabing sumabay na siya para matapos ng lahat ng nangyayari sa kanya.
Doon palang sumunod si Cherry. Pumikit na nga ito para sumabay na sa pagnunovena. Pero isang pagkakamali pala ito. Dahil sa kanyang pagpikit, may masama na naman siyang nakita. Sinasaksak raw niya sa leeg o sinasaksak raw siya sa leeg ni Mary. Habang kinukumpleto ang pagnunovena at habang hawak pa nilang dalawa ang kanilang mga rosaryo. Doon na napamulat si Cherry at pinagmasdan ng nakapikit na si Mary. Nilibot ni Cherry ang paligid ng kwarto at laking gulat niya nang makitang may kutsilyo nga sa tabi ni Mary. Katulad iyon ng nakita niyang kutsilyong ipinangsaksak sa kanya ni Mary nang ito'y mapikit. Pinagpapawisan na si Cherry at kinakabahan. Magkakatotoo nga kayang nakita niya nang pumikit siya? Sasaksakin nga kaya siya ni Mary sa leeg? Bakit may kutsilyo sa tabi ni Mary? Ang daming tanong ni Cherry sa kanyang utak at kahit nababalot na siya ng takot ay sumasabay pa rin siya sa pagnunovena para hindi mahalata ni Mary ang takot niya. At nang mailipat ang kanyang atensyon sa salamin na nakalapat sa kanilang dingding, doon nakita ni Cherry na may nakasaksak na kutsilyo sa kanyang leeg. Duguan siya at nakahawak pa rin sa rosaryong inabot sa kanya ni Mary. Duguan din ang rosaryo. Sa takot na naramdaman ni Cherry sa nakitang refleksyon sa salamin, ay bigla itong napatayo at agad na kinuha ang kutsilyo sa tabi ni Mary. Nagulat si Mary at bago pa ito makapagsalita ay bigla na lang sinaksak ng paulit-ulit ni Cherry ang leeg ni Mary habang patuloy ito sa pagnunovena at habang hawak nito ang rosaryo. At nang mawalan na ng buhay si Mary, saka ito inihiga ni Cherry sa sahig. Iniwan nitong nakatusok ang kutsilyo sa leeg ni Mary. Muling bumalik sa pagkakaluhod si Cherry sa harapan ng krus. At habang hawak ang dugoang rosaryo, at habang nasa harapan niya ang bangkay ni Mary, ipinagpatuloy ni Cherry ang pagnunovena. Liham ng gabi. Liham ng gabi.